Good day everyone, Fixmonks here. In today's video, share ko lang sa inyo kung paano natin pinalitan yung naputol na bolt nitong wheel hub ng Toyota Fortuner. Okay guys, so naputol yung bolt natin. So ayan. So ginamitan ko naman itong torque wrench. So sinet natin sa 105 Newton meter. So itong rear na to, pangalawang putol na yan. So original naman yung pinapalit natin. Hindi ko lang alam kung bakit naputol na naman. Okay, so bumili ako sa Toyota. Yan, dalawa na binili ko. Yan, ang price nito is 407. So dalawa na. Yan, 407.50. So 203.75. So dalawa binili ko para may reserba tayo. So pakita ko sa inyo kung paano ko pinapalitan yan. Okay, so ito yung tatanggalin natin dahil ito yung naputol. So ang gagawin lang natin is pupukpukin lang natin dito. So lilitaw na siya dyan sa likuran. Okay, so mukhang hindi ito yung pinalitan natin dati. Kasi kung makikita nyo, ito malinis. Then compare natin dito, puro dumi na yan. Ito yung malinis. So may bumigay na naman na isa. Okay, so mukhang dati pa to. Hindi ko alam kung nagbibigayan na sila dahil sa katagalan. So ito yung papalitan natin. Ang gagawin na natin is ipapasok naman natin dito sa likod. Then yung lug nuts nga gagamitin natin, yung original. Then may isa pa tayong tornilyo, yung medyo maluwag para pagkalangan. Okay, so ito na yung bago natin bolt. Yan. Tapos meron tayo ditong nut na mas malaki. So yung na kayang ipasok yung bolt natin. So ang gagawin ko dito is ipapasok ko dito sa likod yung bago. So tanggalin muna natin tong spring para walang sagabal.
Then, ito, pasok natin dito sa likod. Tapos may mga ngipin yan, so kalug-kalugin nyo lang. Tapos pag pumasok ng konti, okay na yan. So hindi na siya dumudulas. Then itong nut na medyo malaki, ilagay lang natin dito sa bunga. Tapos yung lug nuts na original, ayun yung panghihigpit natin. So ang purpose nito, may space pa kasi yan dito sa likuran. So hindi makikita na eh. Try natin. Ayan, kung mapapansin nyo, nakaangat pa yung parang pinakaulo. Ayan. So ang purpose nito, pag ginigpitan natin, babaon siya ng todo. Okay, so ipita natin. Actually, babaw naman to pag binalik nyo na yung gulong. Pero, dapat make sure lang natin na pumasok talaga siya. Kasi baka mamaya maluwag, tapos pasok natin yung brake dam, then yung gulong. Baka tumulak siya palikod. Okay, so nilagay ko lang muna sa park para mahigpitan na natin ng konti. So kung kakapain niya sa likod, nakabaon na siya. Okay, so nakabaon na siya sa likod. So hindi natin sinagad. Kasi pwede na mamamaya pagkalagay ng gulong. So kasama na yung pag-torque natin sa kanya. So kanina kita pa yung pinakaulo dito. So ngayon nakabaon na siya. Ito pwede na nating alisin. Luluwagan ko naman siya ngayon. Okay, so original kasa naman to, pero parang pansin ko medyo maliit yung binigay sa akin, medyo maiksi. So
mapapansin nyo medyo maiksi siya. Meron ditong space. Ayan. Yung bolt. Pero dito, sagad. Pero sa likod, wala na siyang space. So, tignan natin. Ayan yung binigay ng kase. Tapos, balik natin tong spring. Tapos yung brake drums natin. Masyado. Okay, so ibabalik natin yung gulong. Okay, so nakaset to ng 105. Okay, so dito muna tayo sa taas. Okay guys, so pag naputulan kayo, ganun lang gagawin nyo para palitan yung bolt dun sa hub natin. Okay, sana nakatulong ulit tong video natin para dun sa mga natatanggalan or napuputulan ng tornilyo ng bolt dito sa may gulong. So usually napuputulan naman yan pag na-over torque or luma na. Okay, so kita-kita ulit tayo next video. This is Fix Monks. Thank you for watching.